ang mga bangkay. Wanda ka! Manahimik ka muna dyan. Ako mismo ang magwawakas sa buhay mo. Delikado itong gagawin ko. Alam ko, kaya tutulungan kita. Magkaibigan tayo, kaya walang iwanan. Malapit na ang subastahan. Ikilos ng spider. Ihado ako. Kurapika. Tamaan mo nga ako. Dito sa puso ko, niyang patalim ng nen. Nang patalim ng nen baka mo? Gon, hindi ka ba nakinig sa sinabi niya? Kapag may inatake siyang hindi kasapi ng Ryodan, mamamatay si Kurapika. Masyado kang maingay. Eh kung ganon, paano tumama ang patalim ng nen sa puso ni Kurapika? Ha? Lalo akong manganganib. Sasasabihin ko sa inyo, kaya makinig kayo. Sige. Hilua. Ang target natin ay yung taong may pulang mata. Ang hangal na nakakadena. Pinipigilan niya ang salita at kilos ni Hisoka gamit ang patalim ng pagpigil. Hindi ako nakakasiguro kung ginagamit niya ang estilo ng paglikha o ang pagkontrol. Gamit niya ang mga kadena. Kung ginamit niya ang estilo ng pagkontrol, ginamit na niya ang aktual na kadena sa pagpatay kay Uvo. At kung ginamit niya naman ang estilo ng paglikha, ginamit niya ang kadenang gawa ng Nen. Bakit? May pagkakaiba pa ba yon? Malaki! Kung gamit niya ang estilo ng paglikha, makapagkukunwari siya na wala siyang hawak. Importante yun. Ganun ba? Kailangan ng pagsasanay ng imahinasyon ng estilo ng paglikha. Pero kapag nailikha na, maaari na itong may tabi. Oo, pero posible ba talaga na mapigilan ang pambihirang lakas ng dati nating kasama na si Uvo? Posible yun. Ang gagawin lamang ay gumawa ng kadena na may katayang mamarilitiko o magpatulog sa magiging bihag nito. Pag nailagay sa kanya ang kadena, kung matibay, posible. Mahirap yun kung estilo ng paglikha ang gagamitin. Mukhang yun nga ang ginamit ng tao kay Hisoka eh. At dahil yun ang patalim ng pagtigil, meron itong pinapatago sa kanya. Oo, sabi nga ng tinuno, para di siya makapagsinungaling o makapaglahad ng kahit ano tungkol sa kanya. Malamang yun na nga yun. At siguro may patakaran ding nakapataw dun sa nakakadena. Hindi ako nakakasiguro. Siguro mamamatay siya kung lumabag siya dun. Nagpasya na tayo na di natin uurungan na nakakadena. Sa palagay ko, hindi ang abilidad niya magiging problema. Kung hindi ang paghanap sa kanya sa kasalukuyan, hindi ba? Pakinggan mo akong mabuti. Importante ang sasabihin ko. May kanya-kanyang kapangyarihan ang 5 kadena na nasa kamay kong ito. Sa 5 ito, 2 ang gagamitin sa spider. Ang kadena ng pihitan. Papipilitan ang gagamitan nito na gumamit ng Zetsu lamang. Yan ang ipinanghuhuli natin sa kanila. Sa makatwid, kapag kinalaban ko na sila, ito ang pipigil sa mga kilos nila. Ito naman ang kadena ng panghusga. Ibabaon ko ito sa puso ng target. Magpapataw ito ng patakaran at mapipilitan siya na sumunod dito. Kapag lumabag siya, mamamatay siya. Ako ang nagpataw ng kasunduan na mamamatay ako kung aatakihin ko ang hindi kasapi ng spider. Sinubukan kong patamaan ang sarili ko. Pero sa mga oras na yon, merong isang bagay na bigla nalang pumasok sa aking isipan. Tinanong ko sa sarili ko kung kasali ba sa patakaran ang pag-atake ko sa sarili ko. Nalaman ko na mag-uumpisa ang kasunduan kapag tumama na ang punyal sa katawan ko. Posible na hindi ako kasakop sa kasunduan na yon, pero hindi ako nakasisiguro, kaya nag-alangan ako. Gagamitin ko lamang sa spider ang kadena ng tiitan. May kondisyon din ang paggamit ng kadenang ito. Magagamit ko lang pag pula ang mga mata ko. Pagpula ang mata mo? Kusa mo ba magagawa yun?
Sanayan lang, pero di yun nagagawa kaagad. May kinalaman ng kakayahan ko sa paggamit ng istilong yun. Gamit ko ang estilo ng paglikha. Pero ang pagkontrol at ang pagpapalabas ang ginagamit para makontrol ang patalim at para mapilitan ang kalaban na sumunod sa kasunduan. Sa palagay ko, wala kang kakayahang gamitin ng dalawang istilong yun. Gamit ang normal na kapangyarihan ko, walang silbi ang mga nilikhang kadena. Pero kapag namula ang mga mata ko, magiging isa akong dalubhasa. Kaya habang taglay ko ang istilong ito, kaya kong gamitin ang kahit na anong estilo ng 100% ang lakas at kapangyarihan. Yun ang hindi nila dapat malaman. At nang sa ganon, mabibigla ko sila kapag naglaban kami. Kung maswerte tayo, wala pa silang ganong alam tungkol sa mga kakayahan natin. Yun ang susi sa ating tagumpay. Hindi ko maintindihan ng lubusan, pero bahala na. Kapag pula na ang mga mata mo, pwede mo na akong patamaan. Patamaan ng patalim ng Nen. Naintindihan ko na ang gusto mong mangyari. Sa palagay mo ba kaya mo magpalabas ng 3 patalim? Pwede mo namang ipawalang bisa yung patakaran kapag natapos ang misyon natin, di ba? Napag-usapan na rin namin to. Total, kasama kami sa misyon. Sama-sama, walang iwanan! Hiluwa! Lorio! Anong desisyon mo? Parehas na posible yan. Pero nagkakamali kayo sa isang bagay. Sa simula pa'y wala akong balak na itusok sa inyo ang patalim ng Nen. Ano? Paano kung mahuli ako ng Pakunoda? Anong gagawin ko? Malalantad ang pagkatao at kakayahan ko. Anong kasunduan ipapataw ko para mapanatili ang sikreto? Basta, hindi ka dapat mahuli ni Pakunoda. Pero kapag ginawa ko naman yun, paano mo maipagtatanggol ang iyong sarili? Ikaw ngayon ang naipit. Ha? Kung mahuli ka na at hindi ka makalaban, parang namatay ka na rin dahil sa sarili mong kasunduan, hindi ba? Yun naman ang isang resulta na hindi ka tanggap-tanggap, kaya hindi pa pwede yun. Kailangan mong gamitin ang iyong kapangyarihan para hindi ka niya mahuli. Sa sitwasyong ito, ikaw ang agrabyado kung tutusukin kita ng Nen. Sa bagay, tama yun. Pero, bakit mo pa sinabi sa akin ng mga yan kung malalagay ka lang sa panganib? Gon, para sa'yo, sa inyong lahat pala, ipinadadama ko ang aking utang na loob. Kahit hindi niyo itago ang sikreto ko, isinusumpa ko na wala akong pagsisisihan. Dahil matatali ko na kayong mga kaibigan. Hindi patas yung kurapika. Lalo kung isusugal ang buhay ko, ngayong narinig ko na sa'yo yan, makakaasa ka! Yun ang gusto kong mangyari. Ganyan na pala, ha? Ano naman ang nakakatawa dun? O sige, alis na ako! Sayang ang oras eh! Okay? Kilawa, mag-iingat ka, ha? Ano ako? Mag-iingat sila! Lagot sila sa akin. Ngayon, ipagbubukod ko na kayo. Ayon dun sa hula, sa susunod na linggo, base sa mga grupong ito ang mga ikikilos natin. Shizuku, Pakunoda, Machi, Kortopi, Fix, Feitang. Sasama sa akin si Nobunaga at Shalnark. Maghihintay dito sina Volnov, Franklin at Hisoka. Pinuno, pwede ba magtanong? Ang problema kasi, alam ng mga bata ang lugar na ito. Kahit na hindi sila kasabi nung nakakadena, parang nakakabahala pa rin na alam nila. Mga bata? Oo nga pala. Nakalimutan ko yun. Pinuno, may re-recommenda akong miyembro. Teka, hindi ko ito binanggit para dyan. Ganun ba? Nakaka-intriga nga siya. Pero base sa mga sinabi mo, hindi siya sasali sa Spider. Pipilitin ko siya. Bahala na kung paano. Basta pag-isipan niya lang to. Pinuno, huwag ka makinig sa kanya. Bakit, Machi? Ano bang kinababahala mo? Wala, may masama lang akong kutob. May kutob ka? Kung sa bagay, ilang beses din tayong nakaiwas sa panganib dahil sa mga kutob mo. Para sigurado, dagdagan natin ng mga peke. Para di tayo matagpuan. Baka importante ang batang yun eh. Kortopi, gumawa ka pa ng 10. Kahit 50 kaya.
Iba ito kahapon ah. Maling lugar kaya? Posible naman yun. Hindi, iba pa bang gusali? Malalaman ko kapag may pumasok sa aking mga peking gusali. Parang ending ng mga peke ko. Kaya mag-iingat ang mga nagbabalak. Sigurado ako. Kahapon isang kali ito. Ngayon puno na ito ng mga gusali. Wala naman ito kahapon. Sigurado ngayon to. Hindi ko tuloy malalaman kung may mga patibong. Paano sila nakagawa ng mga gusali ng ganong kabilis? Gawa siguro yon ng isang miyembro na marunong sa paglikha. Pambihira naman mga spider yan, oh. Pati peking gusali kaya nilang gawin. Malamang may mga patibong na nakalagay doon. Oo, pero ibig sabihin din nun, ginagamit pa rin nilang taguan ng lugar na to. Problema lang, di ko alam kung saan nag-uumpisa. Kasi ang daming mga gusali dito. Kahit sa malayo ako magmasid, mga 20% lang nakikita ko dito. Kahit na, delikado pa rin maglakad dyan. Baka makabangga mo pa ang isa sa kanila. Tama yung kinuha! Oo, alam ko. Ayaw ko rin mangyari yun, oh. Nangangatog na nga ako sa takot sa kinilalagyan ko rito, eh. Paano kung biglang marinig ko sila? Patay! Alam ko na. Tama. Ha? Wala. Alam ko na. Itong gagawin mo. Bumalik ka na doon sa unang posisyon mo. Tatawagan kita ulit, Killua. Si Shinritsu ba to? Ano na ang nangyayari? Namimilis na! Ang likot-likot na eh! Parang kati-kati! Punta mo na ako dito, dito na ako punta! Meron pa doon! Ang dami bibili! Ubus na lahat ng pera ni Daddy! Teka muna! Teka, maganda ba kaya to? Ano sa palagay ninyo? Cute ba? Oo, naintindihan ko. Uulitin kong gagawin natin. Una, Shalman. Nasabi mo na sa amin ang lahat ng impormasyon tungkol doon sa nakakadena na sabi sa'yo ni Uvo? Oo! Tiningnan namin ni Uvo ang litrato ng lahat ng miyembro ng pamilya Nostrad sa Anto website. May tinukoy si Uvo ng mga nakakadena. At itong 5 ang nakalitrato dun sa website. May mga iba pang nakasulat dun sa website. Mga iba't ibang datos at impormasyon sa mga nakalitratong tao dun. Matapos kong busisiin ang impormasyon, nalaman ko na ito ang mga bodyguard ng anak. Madaling araw ng Aprimero yun. Ako rin, tinignan ko ang website kahapon. Ito ang apo ng pinuno ng pamilya Nostrad. Tama. Sa kanya mo kinuha ang kakayahan ng manghula. At heto ang listahan ng mga larawan ng mga bodyguard nung huling tingnan ko. May nadagdag na 2. Ayos ah. Aba, na-update na pala ang website na yun. Halos isang araw nang lumipas mula nung huling tingnan ko. Shalnark, pakitignan ulit yung website mamaya. Oo, sige. Itong bodyguard, baka mas marami pa. Bigating tao pala ang babaeng yun. Baka kasi maluho yung tatay. Baka naman mas importante yung kakayahan niya para sa tatay niya. Ang kakayahan ng anak niya siguro ang nagpayaman sa kanya. Pero, bakit kaya siya pumunta sa York New City? Para sa subastahan siguro. Pinuno? Shizuku, ako Noda. Bakit? Ang galing mo. Ha? Wala. Kalimutan mo na sinabi ko. Nawala lang sa isip ko. Bakit pumunta sa New York New City ang anak ng pinuno? Kung naisip ko yun ng maaga-aga pa, baka nahanap ko agad ang nakakadena. Ang dahilan kung bakit pumunta ang bata sa York New City kasama mga bodyguard ay para dumalo sa subastahan. Ang kakayahan niyang manghula ang nasa isip ko, kaya hindi ko na nabigyan ng pansin yon. Pero ayon sa impormasyon sa website, ang batang niya isa ring kolektor ng mga parte ng tao. Parte ng tao? Ang mga pulang mata? Oo, ang pagsali na nakakadena sa pamilya ng Strad ay hindi nagkataon lamang. Nalaman niya siguro na ipapasubasa ang mga pulang mata at gusto ng anak ng pinuno ng Strad na mapasa kanya ito. 2 ang hangarin na nakakadena. Ang gumanti sa atin at mabawi ang mga pulang mata ng mga katribo niya. Shalna,
Kasama ba sa subastahan ng mga pulang mata? Pasensya na, hindi ko alam. Nung naganap ang subastahan, hindi ko napakinggan yung taga-anunsyo eh. Meron. Kinopya ko yata. Sabi mo may epekto ng N ang mga peke mo, di ba? Malalaman mo ba kung saan ang mga pekeng mata na ginawa mo? Kung mahawakan ko yung mga totoo. Nahanap ko. Eto, oh. Alam ko na. Yung mga katulad nito ay nasa direksyon na yun. 5,500 metro ang layo. Nandun ang hangal na nakakadena. Pag madali ka, kagabi ko ginawa yung kopya. Pagkalipas ng mga ilang oras, mawawala na yun. May mapa ka ba? Eto. 5,500 metro. Ang Bechitakel Hotel. Pinuno! Ako nang pupunta. Pakiusap. O sige. Sandali lang. Nagkondisyon ako. Ako ang magiging kasama mo. Yes! Basta ikaw, boss! Ako, Noda, Shalnak, Shizuko. Sumama rin kayo. At kayong dalawa. Shalnak, magpalit kayo ni Kortopi. Opo! Bueno, tayo na. Sino yan? Room service! Iwan mo na lang sa harap ng pinto. Nasa ilalim ng pinto ang tip mo. Sige, sabay tayo. Kailangan ako makahanap ng ibang trabaho. Masyado nakakapagod ang trabahong to. Pati si Eliza sumusuko na. Kaso may papakain ko sa mga ito kung wala akong trabaho. Kawawa naman itong mga alaga kong to. Bahala na nga. Hello? Hiruwa, Oh, sino ka? natrabaho ko sa Kurapika. Tumingin ka sa kaliwa mo. Huh? Pakibaba ang telepono at magsalita ka ng pakulong. Taas mo yung paano kamay. Ha? Palas ng pandinig! Nakakabilib! Sino kaya ang hangal na nakakadena? Nakakaintriga. Ako nga hanggang ngayon, hindi ko pa maintindihan yung patalim ng pagpigil eh. Titingnan ko uli yung website. Baka sakaling may update na uli. Hindi nakabaon sa akin ang patalim ng pagpigil. Panlilin lang lamang yun. Kundi ba naman kayo mga uto-uto? Kung papalarin, makakasama mo ang taong may simbolo sa noo. Mapapagod ang gagamba na may 11 paa at mababawasan pa ng 5. Ang lahat ng ito ay para mapanatili ka sa York New City at makalaban ka. Tayong dalawa lang. At siguradong ako lamang ang magwawakas sa buhay mo. Tandaan mo yan.